Sa QC, walang tigil ang serbisyo, umaraw man o bumagyo. Nakaantabay 24/7 sina Mayor Joy Belmonte katuwang ang buong lokal na pamahalaan sa pagresponde at pamimigay ng tulong sa Q citizens na apektado ng bagyo. Kabilang sa ipinamigay sa evacuation centers ang relief goods, gamot at konsultasyon at assistive devices para sa persons with disabilities. Patuloy din ang clearing operations, clean-ups, declogging at dewatering sa mga kalsada at libreng sakay ng Q City Bus Service upang masiguro ang kaligtasan ng bawat Q citizen. Nakatanggap ang lokal na pamahalaan ng mga donasyong pagkain, mahigit 1,000 sako ng bigas at mahigit 700 kilo ng gulay mula sa iba-ibang corporations at opisina ni Senator Erwin Tulfo, Senator Bam Aquino at Senator Kiko Pangilinan. Tuloy-tuloy ang aksyon para sa kinabukasan. Nagsimula naman ang paghahanda ng lungsod sa gaganaping State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Dumalo ang ilang kabataang Q-citizen sa block screening ng pelikulang Sunshine na inorganisa ng lokal na pamahalaan ng Quezon City. Binigyang diin ni Mayor Joy ang kahalagahan ng ating kasaysayan lalo na ang kabayanihan ng ating mga bayani sa ginanap na Bayani Bato Youth and Educators Forum para sa panibagong historical film na Quezon. Nakiisa si Mayor Joy Belmonte sa Plasticon 2025 na inorganisa ng University of the Philippines Diliman Marine Science Institute. Tinalakay dito ang mga epekto ng polusyon sa plastic at mga solusyon para pangalagaan pa ang kalikasan. Magkakaroon na ng solar PV system ang SMCT Fairview Mall kung saan naabot sa 6,882 solar modules ang ikinabit sa rooftop nito na babawas sa pagkonsumo ng kuryente. Ibinigay na ng PhilHealth ang tseke ng outpatient HIV/AIDS treatment payment claims sa lokal na pamahalaan. Aabot sa 76.6 million pesos ang natanggap ng lungsod mula sa PhilHealth bilang reimbursement sa lahat ng serbisyo ng PhilHealth accredited sundown clinics at facilities ng lungsod para sa persons living with HIV. Formal nang pumirma ng Memorandum of Understanding ang Quezon City Government, United Nations High Commissioner for Refugees at national government agencies para sa mga programang makakatulong sa refugees, asylum seekers, internally displaced people, stateless people at refugees returning home. Malugod na tinanggap ng lokal na pamahalaan ang pagbisita ni EU Ambassador His Excellency Massimo Santoro kasama ang EU delegation to the Philippines. Tinalakay ni Mayor Joy ang mga programa ng lokal na pamahalaan lalo na ang climate change, equality at inclusivity initiatives at good governance.